Nitong nakaraang linggo, ito pong ating Intertropical Convergence Zone, mga low pressure area at habagat ang nagpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kahapon, meron tayong binabantayang dalawang low pressure area na malapit sa ating bansa. Nalusaw na po yung low pressure area dito sa may eastern section ng Visayas at nakalabas naman na yung low pressure area naman dito sa may western section ng ating bansa. Dito po sa may western section ng Luzon. Maliban sa epekto ng habagat at trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng ating PAR, wala na po tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 ng madaling araw, ayon sa Pag-asa, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area na nasa may West Philippine Sea. Ito po ay mababa pa rin ang chance sa maging bagyo. Pero if ever ito po ay lumakas at maging isang ganap na bagyo, yan po ay patungo na o malapit na po dito sa may area ng Vietnam. Wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantalang nalusaw naman na yung low pressure area na binabantayan natin dito sa may eastern section ng Visayas. Pero kung mapapansin nyo, meron pa rin tayong mga cloud cluster o grupo ng kaulapan dyan. So ito pong dalawang low pressure area na ito ay nakapaloob sa ating Intertropical Convergence Zone. Mananatili po yung aktibo sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan, ito pong ating habagat o southwest monsoon kasama ng trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang nagdadala po ng maulap na panahon na may mga kasamang posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. Kung minsan, meron din po yung mga biglang buhos ng malalakas na pagulan dulot ng mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Although nagpapakita naman ng araw, posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas. Generally, fair weather din po tayo sa malaking bahagi ng Mindanao, pero posible po yung mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Bukas, habang unti-unti pang lumalayo yung low pressure area na nasa labas ng ating PAR, mas mababawasan din po ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Pero saan pa rin po natin ang mataas na tsansa ng pagulan o thunderstorms dito po sa western section ng Luzon, kasama po dyan ng Zambales, Bataan at ilang parts ng Mimaropa. Posible pa rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Mindanao dahil naman po yan sa ating inflow ng southwesterly na hangin. Sa ngayon, wala na po tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mananatili pong aktibo itong ating Intertropical Convergence Zone at ang West Pacific Region. At alam naman natin, kadalasan sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone, nagsisimula yung ating mga low pressure area at mga bagyo. So meron tayong mga inaasahang posibleng sirkulasyong mabuo sa mga susunod na araw. At yan po ay ating babantayan. Mamaya talakayin natin ang pagpasok o pagsisimula ng ating amihan o northeast monsoon. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.